Ito ang inyong lingkod na nagbabalik upang magbigay ng mga balitang walang bias at pawang katotohanan lamang. Ito ang Payang Pinas. Ngunit bagong lahat, kung bago ka pa lamang sa ating channel ay syempre huwag mong kakalimutan na mag-subscribe muna, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang lagi kang maging updated sa ating mga bagong videos na ina-upload araw-araw. At syempre, maraming salamat na rin po sa ating mga solid viewers sa walang sawang pagsuporta. Huwag na huwag rin din pong kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos upang maging aware din ng ibang tao sa kung anong nangyayari sa ating bansa. At kung mayroon ka naman pong opinion or di kaya hinaing, ang ating comment section po ay bukas para sa inyong mga saloobin. Laging tandaan, bilang residente ng bansang Pilipinas, ang ating opinion ay dapat marinig at mapakinggan. Ito na nga mga kaibigan, atin nang panoorin ang kabuuan ng video. Yan, wala nang hihigit pa sa buhay na alay sa kalayaan. Kaya nga, tayo dito ay nag-aalay ng ating panahon, ng ating buhay para makamtan ang tunay na kalayaan. Ikaw naman, folks, ano yung mga nais mong ipaalala sa ating mga kababayan, yung mga pinaglaban ng ating mga katipunero at katipunera para makamit natin nga ang sana kalayaan, pero malungkot dahil hanggang ngayon ay sinusupil ang ating mga kalayaang pagpapahayag at sinusupil ang ating kalayaang mabuhay ng payapa sa Pilipinas. Talaga napakalaki ng banta sa laban sa kalayaan ngayon sa Pilipinas. Alam mo ba, Maharlika, ha? Yung mga vloggers na sumama doon sa press briefing ni VP Inday Sara nung Sabado na madaling araw, abay pinagsusupi na ngayon ng NBI. Ano bang krimen kapag ikaw ay magtanong online pa doon kay VP Sara habang siya ay nagpe-press briefing, no? Krimen na pala ngayon na magsalita online, no? Wala namang panawagan doon ng VP Sara. Ang sinasabi lang niya, huwag tratuhin na kriminal ang isang ordinaryong mamamayan na nagtatrabaho lang sa gobyerno dahil wala naman siyang krimen na ginawa, bakit ihahalo sa mga nasentensyahan ng mga krimen, no? At siyempre, nakita naman natin ang pangyayari dyan sa Kamara. Yung taguba na dapat nasa Muntinlupa, ngayon nandiyan sa Kamara de Representante. At samantalang si Atty. Zelaika Lopez na wala namang krimen ay gusto ipasok sa Correctional Facility for Women, no? Na counterpart ng Muntinlupa. Nasaan ang ano diyan, no? Ang katarungan. Tapos yun nga, yung tinatakot ang mga vloggers dahil sila'y sumama lamang sa online briefing ni VP Sara, pinapasupina na ng NBI. Pero yung mga nasupina po, huwag kayong matakot, ha? Malinaw po ang desisyon ng Korte Suprema doon sa kaso ng Chavez versus sino ba yung dating Secretary of Justice nung panahon ni Gloria Macapagal Arroyo, no? Yung Chavez case, ang sinabi dyan, ito yung Hello Garcia, no? At ang sinabi doon sa kasong yon na kung saan nag-issue ng order yung Secretary of Justice, Gonzales, Chavez versus Gonzales, na bawal daw i-play sa media ang Hello Garcia tape. Abay, ang sabi ng Korte Suprema, mali yan. Dahil ang pinagbabawal ng saligang batas ng ating Bill of Rights na nagsasabi na no law shall be passed abridging freedom of speech or of the press ay hindi lang yung panunupil mismo, pero kasama na rin sa pinagbabawal yung pagbanta na supilin ang karapatan ng malayang pananalita. At yung ginagawa ngayon ng NBI ay yan po ay panunupil din or at least tangka na supilin ang malayang pananalita. So ang aking advice doon sa mga sinusupi na ngayon ng NBI, huwag kayong matakot, lalo nyo pang lakasan ang inyong mga boses sa internet. Dahil ang internet ngayon ay teknolohiya na nagbibigay sa atin ng plataforma para bigyan ng buhay ang ating kalayaan ng malayang pananalita. Yes, kaya nga nakakalungkot mga kababayan kasi back in college, pinamemorya yan sa amin, yung, sa atin, yung Bill of Rights na yan, yun nga, nabanggit ni Spokesari na no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Ibig sabihin, hindi dapat sinusupil ang ating kalayaan sa pagpapahayag at pag-ere ng ating mga sentimiento
dahil sa gobyernong wala sa ayos. Wala sa ayos ng pag-iisip ng presidente, kaya tayo ay pumupunta ngayon sa EDSA Shrine para dinggin sana ang ating boses. Hindi ba, spokes, kapag may mga ganitong pagtitipon ng ating mga kababayan, hindi ba dapat ay sinasagot ng pamahalaan ang ating hinaing nang sa ganon ay hindi na lumala yung sitwasyon at magkaroon ng kabutihang pamayanan kapag sinagot ng gobyerno ang hinaing o mga hinihingi na mga pangangailangan ng sambayanan. Alam mo, Marlica, nakikita natin footages. Napakadami ngayong kapulisan dyan sa EDSA. No? At sigurado ako, tatangkain nila na pigilan ng tao na pumunta na naman sa EDSA ngayong araw na ito. Pero Yes. papaanan ko lang kayo, ang sabi ng Korte Suprema, sa mula't mula pa, ang kalye hindi yan para sa sasakyan. Yan ay para sa mga mamamayan, gamitin ng mamamayan para ipahiwatig ang kanilang mga sentimiento laban sa kanilang gobyerno. No? Para po sa taong bayan ang kalye, hindi po yan para sa sasakyan, para paggamitin pag sila'y nagtitipon-tipon na iparating ang kanilang sentimiento laban sa mapang-aping gobyerno. No? At syempre, tayo naman po nagtitipon-tipon dyan dahil hindi lang feel natin. No? Kung hindi, ang pinapahiwatig natin, unang-una, ayaw natin sa bangag na Pangulo dahil pag ikaw ay wala sa tamang pag-iisip, wala kang solusyong mabibigay sa problema ng bayan, no? Wala kang solusyon doon sa patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin, kakulangan ng trabaho, mababang sweldo at siyempre, kinakalagkad mo pa ang iyong bayan sa gera, no? So Maharlika, yan ang pangunahing issue natin, no? Simple lang, kung ikaw ay Katoliko, Kristiyano, Muslim, lahat naman tayo ay tumututol sa paggamit ng bisyo, no? Yung pinagbabawal na gamot. Abay, ang ordinaryong sundalo na enlisted, kapag napatunayan na gumagamit ng droga, automatic expulsion. Bakit ito, Presidente? May duda na, pinagbigyan na ng pagkakataon para pasinungalingan, hindi pa rin nagsasalita, no? Ibig sabihin, inaamin by his silence. And yet, naroriyan pa rin at kinakaladkad nga tayo sa kuko ng giyera. Yes, totoo po yan mga kababayan, dahil as early as 12 noon, Philippine time ay talagang naka-receive na tayo ng mga impormasyon na talagang nag-deploy ng mas maraming police. Ipapakita lang natin itong report ni Channel 167, I think an hour or 2 hour earlier. Ayan po, i-play lang natin para makita ng ating mga kababayan. Ayan po, ang mga police. Although mababait naman ang ating mga kapulisan dyan, pero ito'y hudyat na talagang may marching order ang bangag. Well, i-share ko na rin sa iyo yung nakuha ko namang intelligence, no? Ang sabi daw ng mga pulis, damihan ninyo para hindi kami pagalitan dahil wala naman kami magagawa kung napakadaming tao diyan sa EDSA, no? Kaya mga kababayan, kung naniniwala kayo na panahon na para magkaroon ng presidente na nasa tamang pag-iisip, punta na po tayo ng EDSA, wala po tayong trabaho ngayon at araw pa ni Gat Jose Rizal. Igalang po natin ang memorya ni Gat Jose Rizal sa pamamagitan ng pagpunta sa EDSA at yan po ang ating, kumbaga, akto na kabayanihan para sa araw nito na kung saan binibigyan natin ng importansya ang naging buhay ni Gat Andres Bonifacio. So, Maharlika, nape-play mo pa ba si Live 92930? Mukhang naghang tayo. Mukhang naghang. Titingnan natin kung tayo po ay naghang. Tayo po ay naghang sa ere. Tignan po natin anong nangyari. Walang live. Live. Ayan, nagurgur. Yun, nandun tayo, no? Yan, nabalik na tayo. Folks, nagurgur tayo, no? So, anyway, yan. At least nakabalik tayo. So, nakita nyo mga kababayan yung ating, yung ating pinakita kanina
na kung saan. Maliwanag na ba tayo? Alright. Okay, maliwanag na tayo. So yun na nga, spokes, going back doon, bago tayo nawala, yun nga, may nakarating sa atin na may marching order na talagang magdagdag na mga kapulisan sa EDSA at pilit tayong sinisidak. But in fairness, may mga nakarating din sa akin na information na mabuti naman yung mga pulis doon. Mabait naman sila yung trato sa ating mga kababayan na nandoon. Yes, going back, spokes, sinabi mo na may nakarating din sa iyong information. Yes, in fact, nakikiusap yung mga pulis, damihan ninyo para hindi kami mapagalitan dahil pag napakadami ng tao dyan sa EDSA, wala kaming magagawa, no? At inaasahan naman natin na dadagsa ang ating mga kababayan ngayong araw ni Andres Bonifacio at araw ng Fiesta Opisyal, no? So tara na po sa EDSA, ha? Sa ating numero ay ang magdedetermine ng ating tagumpay ngayong araw na ito na ipalabas ang ating mensahe na ayaw na natin ayaw na korap, ayaw na natin sa mga palpak sa gobyerno. Yes, doon naman sa mga mga mamang pulis, kami naman diyan, yung mga ating mga kababayan sa EDSA, day 5 na, wala namang reported na mga violente yung ating mga kababayan. Nandiyan lang talaga sila para magbigay ng kanilang hinaing dahil nga sa sobrang talamak ang korupsyon dyan sa Pilipinas dahil sa pamumuno ng isang diktador. Spokes, alam mo kanina may balita sa Mindiola na kung saan may nagpukpukan between the mga protesters at ang ating mga police. Actually, naaawa ako dahil may kababayan tayong police na napukpok. Ito, pakita natin ang ating video bago tayo mag-react. Ayan. So, alam mo, spokes, nung napanood ko, nalulungkot ako, Meron doon na, yun nga, yung police, meron pang angulo dyan na pinupukpok yung pinapalo ng mga ralisa yung ating kawawang police. Ako nalulungkot ako kasi hindi naman natin kailangan maging violente o magsakitan bawat isa. Sana yung mga pupunta po sa EDSA mamaya at yung mga nandyan na, iwasan talaga nating maging violente kasi hindi yan yung misyon ng mga nasa EDSA, kundi peaceful movement para idinig o dinggin ang ating mga hinaing. Spokes? Oo. Linawin lang natin na tatlo ngayon ang mga pagpupulong. Yang sa Mindiola, yan po kakampi ni Castro, no? Bagman din naman natin kinukutsat silang lahat dahil sila yung mga mamamayang Pilipino rin, hindi sa kanilang mga karapatan. Siyempre, dahil kakampi sila ni Franz Castro, alam na natin kung anong gusto nilang mangyari. Talagang gusto nilang magkato. Kaya sila na mismo gagawa ng gulo, no? Kaya nagkakaroon ng pukpukan dyan. Yan po ang tatak komunista incorporated ni Franz Castro, no? Pero meron din tayo mga kasama ngayon dyan sa Mansug, narariyan po, mapayapa, na nagtipon-tipon, dyan naman sa Liwasang Bonifacio, no? At inaasahan natin matapos ang maikling programa, pupunta rin yung mga taga-Maisog dito. Pero tayong mga ordinarong mamamayan, nandito tayo sa EDSA dahil alam naman natin ang kasaysayan ng EDSA, no? Dito sa EDSA, hinatulan ng pagsisipa sa pwesto ang mga pangulo na hindi na gumagalaw ayon sa pangnasyonal na interes ng bansang Pilipino. Sinimulan natin kay Marcos Sr., nagkaroon ng pagpapaalis din kay Estrada at ngayon mukhang mapapaalis na rin ang Marcos Jr. Yes. I hope talagang kumilos ang taong bayan kasi talagang kinikitil na yung kalayaan natin. Yun na nga, even yung mga mainstream media,
hindi na nila nauulat ng tama kung ano yung nangyayari sa atin. At particularly dyan sa EDSA dahil ang inuulat nila yung paninira. I mean, Oo, na ano na naman tayo. yung mga media na supposedly kakampi ng taong bayan ay nasusupil na rin dahil maaring takot sila o maaring ibang nabayaran sila nitong bangag na presidenteng ito. Kaya naman yung pagtitipon na sabi mo nga kanina, Smokes, ay talagang karapatan ng mamamayang Pilipino na magtipon dyan sa kalsada. Pero ngayon ay pinipigilan at nagde-deploy ng maraming kapulisan at ito'y order ng Malacanang. Pero alam mo, miski inorderan ng kapulisan na pumunta sa EDSA, dahil palibasa, ordinarong mamamayan din yung mga pulis na yan at sila mismo, hindi na masitmura nangyari, sila nang nakikiusap. Pwede ba ho, damihan ninyong iyong hanay para hindi namin kayo mapila, no? So pagbigyan po natin ang ating mga kapatid na kapulisan, no? Ibigay po natin ang hinihingi nila, damihan po natin ang ating hanay dyan sa EDSA nang hindi nila masunod ang kanilang order na tayo ay i-disperse. At naniniwala naman ako ngayong araw na ito dahil lahat tayo ay nais nating gunitain ang memorya ng Bonifacio, lahat tayo magpapakabayani pamamagitan ng pagpunta sa EDSA. No? Ayun na nga eh. Kasi isa nga yung layunin natin diyan kung bakit tayo nagtitipon. Para protektahan yung ating karapatan, yung ating kalayaang mabuhay ng maayos sa Pilipinas, yung ating karapatan na hindi tayo inaabuso, ninanakawan ng ating gobyerno. Paulit-ulit na lang natin ng Spokes, ang mga budget na supposedly napupunta sa healthcare, napupunta sa mga disaster control, like at 5,500 flood control, at yung mga ayuda na ginagamit nila ni Marcos Jr. Actually, may nakita ako ngayong araw na ito na nagbibigay na naman siya ng ayuda, araw ng kalayaan, bigay-bigay ng ayuda. Kumbaga, ginagamit nila itong pondo ng bayan nang hindi sa tama, kundi para sa kanilang mga personal na interest at mga pagnanakaw. Oo nga, para kontrahin ang galit ng taong bayan na ngayon namimigay ng ayuda, pero sa kalagitnaan ng sunod-sunod na aberya, na bagyo, naubusan sila ng ayuda. Paano sila hindi maubusan? No? Ginagamit nga nila para sa politika. O balungkot sa ating bayan, no? Hindi po totoo na wala tayong sapat na pera para pamigay na ayuda, kaya lang hindi nakakarating talaga dun sa mga nangangailangan. Maalala nga natin, 1.2 billion isang araw pinamigay sa Davao para lang masira ang mga Duterte. Kaya tuloy, nung dumating ang mga sunod-sunod na bagyo, wala lang maibigay na ayuda. No? Yan na naman ang ginagawa ngayon. Para hindi magtungo sa EDSA na mimigay ng ayuda, no? Para sa mga susunod na araw na nandyan na naman ang mga bagyo, wala na naman silang maibibigay na ayuda. Yeah. Spokes, balikan ko lang yung pinag-usapan natin kanina, no, na mga sinupina nga itong mga vloggers. Kasama ako doon sa Zoom, di ba? Pero wala pa naman ako natatanggap na supina galing sa NBI. Ano ang maipapayo mo dito sa mga vloggers na, I know, sinabi mo kanina, wag matakot. Pag mga ganito bang supina, Spokes, alam natin na wala naman talagang, walang krimen o walang pangit na sinabi yung mga nagtanong lamang doon. At tama ba to? Ginagawa na naisupina na nila pag trip-trip nila? Well, alam mo, unfortunately, yung ating krimen na malicious prosecution, kinakailangan malitis ka muna sa hukuman at ma-dismiss ang kaso bago ka makasampa ng kaso ng malicious prosecution. Pero meron tayong na nagamit ko na, no? Yung tinatawag na abuse of right, no? Nagamit ko yan laban sa dating first gentleman na ang daming sinampang libel cases laban sa mga periodista. Isang araw, nagsampa siya ng 38 libel counts, no, sa iba't ibang mga periodista. Dumulog kami sa Korte Suprema at sinabi namin na yan ay abuse of right. At ang sabi naman ng first gentleman dati ay hindi raw po pwedeng maging cause of action yon dahil meron siyang karapatan na magsampa ng libel cases. No? Sabi ng Suprema, mali. Nasa New Civil Code, sa Articles of Personal Relations, yung abuse of right. Pag inabuso mo yung karapatan para malabag ang karapatan ng iba, o pwede ka mapagbayad ng danyos. So yan ang pwede natin gamitin dyan sa mga nananakot
nakakatakot na mga personnel ng NBI, di man ng kasong kriminal, pwede natin silang pagbayarin ng danyos, no? Dahil dun sa sleepless nights na pwedeng nangyayari ngayon dun sa mga taong Filipina, no? At yan din ang plano ko, sasabihin ko na sa iyo, Maharlika, ngayon, no? Ang plano ko, lahat ng mga tumatawag sa akin ng pogo paddler ako na wala namang ebidensya, ididimanda ko sila, senador man o congressman man, for abuse of right. Kasi unfortunately, yung mga congressman at mga senatong, immune sila sa libel. So hindi mo sila po pwedeng mademanda ng libel. Pero yun dito sa civil case para sa abuse of right. So pupulungin po natin lahat ng mga naging biktima ng NBI, ng pananakot, dahil wala po talaga ako nakikitang krimen. Sos Mariosep naman, kapatid. 34 years of law practice na ako and law teaching, no? At ngayon ako nakakita na palibasa sumama sa isang live press briefing, kinakasuhan na. Ano bang kaso yan? Wala ka nangyari doon na sinabing ibagsak ang gobyerno. Minsan nga may pumupula kay Inday Sara kasi hanggang ngayon di pa niya sinasabi na dapat ibagsak na si Marcos, di ba? Yeah. Hindi niya sinasabi, panahon na para tanggalin si Marcos. Marami sa atin nagsasabi, pero si BP Sara hindi pa niya sinasabi yon. And yet, ayan, gumagawa ng kaso na ang dapat naman talaga ay hayaan lang na magsalita ang taong bayan dahil yan ay kanilang karapatan. Pwede ba silang mag-decline katulad ng ginawa ni VP Inday? Yung mga vloggers na hindi siputin? O pwede, kasi alam mo, ang mangyari lang naman dyan, magsasampa yung NBI ng kaso sa piskalya. Pero ang piskalya, dadaan na naman yan sa preliminary investigation, no? At meron naman tayong lahat na karapatan para dumulog o mag-participate sa preliminary investigation bago maisampa sa hukuman. Pero syempre, ang gagawin nila yan, lulutuin yan para makarating sa hukuman at magkaroon ng warrant of arrest itong mga taong sinupina, no? Pero wag naman tayo mag-alala dahil nandiyan pa rin ang hukuman, no? Ang hukuman, titignan pa rin yan kung merong probable cause, no? At kung walang probable cause, hindi sila mag-i-issue ng warrant of arrest, no? Ano ba naman ang allegation nila na krimen dyan? Alam mo, meron tayong Latin maxim, nullum crimen nulla poena sine lege. Kung walang batas na nagpaparusa sa isang gawain, hindi siya po pwedeng maparusahan. Anong ginawa nila? Nanood at nagsalita sa isang online meeting at yun ay krimen. Wala namang panawagan nangyari doon. Kung hindi, protektahan lang ang karapatan ng isang ordinaryong mamamayan na si Atty. Laika Lopez, no? So sa tingin ko, nananakot yan. Yan ang mensahe nila sa buong sambayan ng Pilipino. Matakot kayo dahil pag kayo maingay, pag pinatuloy nyo ang inyong kritisismo laban sa isang presidente na pinaghihinalaang bangag, ikukulong. So nasa sa atin na yan kung tayo magpapatakot, no? Pero ang ating karapatan magsalita, hindi galing sa presidente, galing yan sa saligang batas. Yeah, tama ka naman doon, ano, na talagang dapat wag mag-alala. Pero ang problema kasi, folks, talagang piniperwisyo nila yung mga tao. Yung ginagawa nilang pagsupinan yan, at alam ko naman na, pag pinailan ka ng kaso, pwede kang sumagot. Pero yung pagpa-file ng kaso, na wala ka namang ginawang, nagtanong ka lang, ito talaga ay malinaw na tina-target o piniperwisyo ng bangag na gobyernong ito ang ating mga kababayan, like mga vloggers like me, para nga naman matakot at hindi na magsalita o hindi na pumasok sa mga forum na ito. I think ito yung gustong mensahe nila, right? Well, nga, no? Yan ang tinatawag na gumagawa sila ng chilling effect para yung mga pumupula sa nito. Pero wag kayong mag-alala, no? Pag-uusapan natin, dahil ako'y abogado naman, pwede ko naman kayo gawa ng sagot dyan sa kahit anong isampa ng NBI, no? Hindi naman tayo nagkukulang sa mga abogado na maninindigan sa karapatan. Ako nga, 34 years na, naninindigan ako, lalong-lalo na sa karapatan, malayang pananalita. Ngayon pa ba ako titigil, no? So, titipunin po natin lahat yung mga sinupina ng NBI at magkakaroon tayo ng common na sagot, no? Huwag po kayo mag-alala, nandyan po ang ating mga abogado na maninindigan sa inyong mga karapatan. Yes, folks, may kapapasok lang na balita from the ground. Hinaharang daw ng mga pulis ang pagpasok sa loob ng area ng mga nagdadasal. So nakapalibot daw po lahat ang mga pulis. So tama ba yan ginagawa ng mga pulis? Na pinapaligiran yung ating, ito may sinend na video, tignan lang natin ha. Ito. Nagdadasal, ayan no.
Ano kas folks, choppy yung iyong audio. Hindi, ang sabi ko, pag hinarangan nila yung bangketa kung saan nagpupunta ang tao, saan pa pupunta yung mga tao kung hindi pupunta sa kalye? Kalsada. Ang kalye, ayon sa Korte Suprema, hindi po yan para sa sasakyan. Yan sa mulat-mula para sa taong bayan, para sila ay magtipon, labas lang sa loob laban sa. So kapag hindi nila pinagamit ang bangketa, pupunta sa kalye ang tao. Yeah, yun nga. Basta mga kababayan, huwag kayong magpasindak dahil nasa tama naman kayo at as long as hindi kayo violente, hindi kayo nanggugulo, wala pong dapat ikatakot. At naniniwala naman ako na yung mga kapulisan na yan ay Shopee ka, kapatid na Maharlika, no? Shopee ka ngayon. Pero, at saka parang nawala ka sa live, no? Okay. Hindi kita makita ngayon live. Ganun pa man, habang hindi pa po nakakabalik si Maharlika, ito po ang inyong live coverage via internet at social media ng Day 5 ng Speak Up Day ng Mamamayang Pilipino dyan po sa EDSA. 2 minutos bago po mag alas 5, inaasahan po natin ang pagdatsa ng tao ngayong piyesta opisyal kung saan tayo po ay binabalikan natin ang memorya ng GAT Andres Bonifacio, ang bayani na galing sa hanay ng mahihirap. No? At alam nyo, napakadaming debate dati kung sino talaga dapat maging national hero, kung si Jose Rizal ba o itong si GAT Andres Bonifacio. Pero ako naniniwala nga na pinili ng mga Amerikano na maging national hero, bagaman siya talaga ay isang bayani folks, rin. Ayan, nawawala tayo, no? Wala. Pero yeah, okay na. Sige, go ahead. Yeah, okay. Lang is, yung mga Amerikano, pinili nga siguro si Jose Rizal para maging national hero kasi ayaw nila yung mga umaangklas, no? Ayaw nila yung mga revolusyonaryo. Ang gusto lang nila yung mga matatalino, nagsusulat ng mga para sa demokrasya, ay na barilin. Pero balik